Nawalan na ba ng super ate ang Pangulo? At nagkaroon na ba ng super ate ang pangalawang Pangulo? Let's see. Grabe naman to. Grabe kayo, mga madam. Si Bibi tsaka si Sen. Nag-ano sila, nag-flex ng kanilang sisterhood. Anyway. Pag-usapan natin yan, mga kotsero. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muli magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details, at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Anyway, eto na nga. So, ang balita ay ganito. Alam naman natin, mga kotsero, na si Senator Amy, proud na tawagin siyang SAP ng Pangulo. Ayan. Ang nun, usually, di ba, yun? Special Assistant to the President. Yun yung ibig sabihin ng SAP. Pero si Senator Amy, meron siyang special na acronym doon. Sa kanya is Super Ate ng Pangulo. Yan. Pero recently, mga kotsero, we have been noticing tayong mga supporters ng administration and supporters na rin of the Marcoses. Nakakapansin tayo na si Super Ate ng Pangulo mukhang parang hindi natin alam kung dahil lang ba, kasi sinabi niya before na gano'n lang daw talaga ang kultura nila, etc., na si Apo Lakay gusto ng mga debate, etc. Kaya in-encourage niya ang debate sa pamilya nila, etc. Which to some degree, okay lang naman yon, walang problema doon. Nagkakaroon lang ng problema kapag parang sa lahat ng bagay, puro batikos na lang ang ginawa ni Super Ate. parang walang ginawang tama si Presidente. Di ba? Ang kunat sa puri. Makunat sa puri, pero marangya sa batikos. Kanina nag-post si VP Sara. Ayan. Kaya ang intro nga dito, parang nawalan na ng Super Ate ang Pangulo at nagkaroon ng Super Ate ang pangalawang Pangulo. So yung SAP, na dating SAP, Super Ate ng Pangulo, mukhang nagiging SAPP, SAP, Super Ate ng pangalawang Pangulo. Ito kasi yung balita, mga kotsero. Tingnan natin. Sara Duterte thanks Amy Marcos for supporting her family. Buti pa sa pamilyang Duterte may support, no? Sa own family, kailan kaya? Sorry na, mga kotsero. Alam nyo kasi, tayo mga Pilipino, we're very, 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 very family-oriented. Alam nyo naman yan. Tayo mga Pilipino, basta usapang pamilya, personal yan. Personal yan. Wag papakialaman ang pamilya, di ba? Oo, wag yung dami pamilya natin sa mga issue ng kung ano-ano man. Yan, ganun yun. Pero mukhang this time, mukhang ewan ko ba? Parang hindi yata maganda to. Oo, kasi mukhang nadi-divide and conquer ang ating Marcos family. Sabi kasi ni Senator Aim, ni VP Sara, nagpasalamat siya sa suporta ng Marcos family. Sarap. Yan, Yaya Sisterhood. Sisterhood of the Traveling Pants. Sabi kasi nag-post si VP Sara sa kanyang Facebook page. Ayan, VP Sara Duterte thanked Senator Amy Marcos
for supporting her and her family. Yan. Said Duterte in a Facebook post. Basahin lang natin yung actual na Facebook post. Ito yun. Ito yung actual Facebook post. Nagulat nga ako nung una, akala ko fake to eh. Kasi hindi ito yung usual na look ng di ba, ng mga statement ni VP Sara. Hindi pa nga ako maniniwala kung hindi ko nakita na ayan nga, nakapost nga sa kanyang Facebook page. Pero wala na yung blue check mark ko. Dati may blue check mark to eh. Pero wala nang blue check mark. Hindi ko alam kung bakit. Kaya. But anyway, so ayan na nga yun. So ito yung kanyang sinabi. Ito. Mamaya natin puntahan yung sinabi ni Senator Amy na pinost niya. Ayan. Sabi ni VP Sara, daghang salamat Senator Amy Marcos sa imong suporta kanako among pamilya sa mga Dabawenyo ug katibuk ang syudad sa Davao. Hindi ko naiintindihan kasi medyo Bisaya. Siguro sa iyong suporta sa aming pamilya, sa akin, iyong suporta sa akin, sa aming pamilya, sa mga Dabawenyo at sa Davao. Hindi ko alam itong katibuk. So, iba kayo lang. Baka yan ibig sabihin niya, no? Kasi parang ganun yung dating eh. So, yung suporta sa akin, sa aking pamilya at sa mga Dabawenyo at syudad ng Davao. Ayan. Tapos, prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin. Pagpalain ka nawa ng Senyor Santo Niño, mabuhay ang Pilipinas. Ayan ang sinabi ni VP Sara. Pero mga kotsero, kaya nga sinabi ko sa inyo, parang hindi ito yung usual statement ni VP Sara. Kasi, bihira siyang maglagay ng mga ganito. Yung ganito, ayan, yung mga quote cards. At kinuha pa yung quote card sa unang balita. Oo. So, ito yung sinabi ito yung kinote ni VP Sara, which is it's a simple parinig. Ganyan simpleng parinig yan. Sa mga hindi makakagets, nagpaparinig si VP Sara dyan. Ang sinabi niya kasi, alam ko ito yung quote card na kinuha niya na sinabi ni Senator Amy. Sabi, alam ko may tampo yun sa akin. Sino yung may tampo na yon? Si Martin Romualdez. Yan. Mula nung October, dahil nga sinabi ko na pro Duterte ako. Kasi gusto ko ngang masalba at huwag masira ang Uniteam. Bakit tayo nakikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte. Pero hindi naman tayo tinatapangan. Talaga mababait sa atin? Ano bang problema? So yun. So yung sinabi ni Senator Amy. In reference to her strained relations between herself and House Speaker Martin Romualdez, as well as her unwavering support for the Dutertes, the individual expresses her perspective. The individual? Parang ang pangit ang dating ng the individual, no? But anyway, so ayan na nga. So alam nyo mga kotsero, sa mga ganitong klase na PR materials, hindi ho aksidente yung pagkakalagay ng mga ganito. Hindi ho aksidente yan. Twofold yan. Twofold. Ibig sabihin, pinapakita ng kahit na sinasabi dito ni VP Sara na nagpapasalamat siya sa suporta ni Senator Amy. That's one angle dito sa message na to. Nagpapasalamat siya sa suporta ni Senator Amy sa pamilya nila, sa kanya, sa mga Dabawenyo, etc. etc. Yun yung isang anggulo. Another angle is this. Naamin si Senator Amy. Amin siya. Yan. So parang nagmamarkahan na ng teritoryo dito. Parang ganon. And this is interesting kasi Senator Amy, alam naman natin, is the presidential sister. Alam natin lahat yun. So, this is interesting kasi bakit merong claim? Bakit hina-hype yung pagiging pro-Duterte ni Senator Amy, ni VP Sara? Yan.
Yun ngayon yung tanong dyan. Bakit niya hina-hype yan? Etong mga iba, mga kotsero, ito. Ayan. Ano na lang yan? Palamuti na lang yan. Oo, wala nang ano yan. Wala nang... Kung tutuusin, it's really devoid of meaning. Although kahit syempre, kahit sabihin na, okay, totoo naman na pinapaniwalaan nila na prinsipyo lang ang meron sila, etc., etc. I don't actually believe that it's only principle that they have. Because, 51 billion. And anyway, going back. O sabihin natin, prinsipyo lang ang meron sila. Pero alam naman natin na hindi lang yan ang meron sila. At itong pangalawa, pagpalain ka nawa ng Senyor Santo Niño, nagkataon na lang yan kasi ano ngayon? Piyesta ng Santo Niño. Oo. So, well, ganun lang yun. Palamuti na lang to. Wala tong halaga. It's devoid of meaning. Ano yung importante dito? Ito yung first paragraph. Yan ang mahalaga dyan. Yung first paragraph. Yan ay flex. Flex yan. Nag-flex si VP Sara tungkol sa closeness nila ni Senator Amy. At ang ibig niyang sabihin dito, sa dinami-dami ng pwede niyang i-quote na suporta sa mga Duterte, ang nilagay niya ay yung related kay Martin Romualdez. So this is a slight shade. May pag-shade dyan. Shade, ibig sabihin, parinig. Ganun. May ganung may ganung angulo yan. Which I think, mga kotsero, is, I think it's unnecessary at this point. Maaga pa eh. Maaga pa. But, I think, mga kotsero, this is an effort. Ano ko lang naman to? Teorya ko lang. Ito ay isang effort para makakuha ng suporta sa mga loyalists. Alam naman natin, mga kotsero, ang mga loyalist, basta pag sinabing ang last name ay Marcos, lalo na kapag Apo Lakay, mga anak ni Apo Lakay, umaabot pa yan hanggang sa mga pinsan. Umaabot pa yan hanggang sa mga apo. Kasi ganun yung ganun kasi yung flex nila Senator Amy. 'Di ba? Na kami ay anak ng best president of the Philippines. Totoo naman. Ako agree ako na best president talaga si Apo Lakay. At yun ang flex nilang magkapatid. Sa politika, yun ang flex nila. Kami ay katulad ng aming ama. Tulad ng aking ama, ganito. Tinuro sa akin ng aming ama, ganito. Turo sa akin ng aking tatay, ganito. Naalala nyo nung campaign, puro ganon? Ano nagpapanalo kay PBBM bilang Pangulo? Hindi si PBBM. Hindi yung pagkatao ni PBBM ang nagpanalo sa kanya. Ang nagpanalo sa kanya, nostalgia ng mga tao sa kanyang ama. That's a fact. That's a fact. Hinahanap nating mga Pilipino yung genius, husay at galing ni Apo Lakay sa kanyang mga anak. Kaya natin binoto si PBBM. Kaya rin natin binoboto si Senator Amy bilang senador. Kasi hinahanap natin sa kanya ang husay, galing at dunong ng kanyang ama na si Apo Lakay. So mga kotsero, dahil may ganitong flex si VP Sara, sa opinion ko lang naman, ito ay nagpapakita sa mga katunggali ni VP Sara na yung isang Marcos, amin. Amin siya. Buo ang suporta namin sa kanya. So kung babanggain nyo kami, pag-aawayin nyo yung magkapatid. Ganyan. Simpleng flex lang yan. Simple lang yan. Dinadaan sa pa-thank you, dinadaan sa mga ano. Pero, irrelevant yan. Yung prinsipyo lang meron kami. Wala, irrelevant yan. That's not part, kumbaga, well, palamuti.
pampaganda ba sa kanilang flex? Palakpakan. Pero ito talaga yung message. Amin si Senator Amy. Sa inyo si Bongbong Marcos, sa amin si Senator Amy. Tignan natin kung sino matibay. At ito yung sinasabi ko nung nakaraan, mga kotsero. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan. Naaabot sa punto, kasi gumawa ako ng, di ba nung isang beses nag-livestream ako, binanggit ko to sinabi ko sa akin livestream, na si Senator Amy, hinahati ang suporta ng mga loyalista. At ito na yun. Umaabot na tayo sa punto, mga kotsero, na si Senator Amy ang siyang magiging mitya ng paghahati ng mga loyalista. Ito na yun. Nag-uumpisa na sila. Uumpisa na to. Tapos, di ba, meron pa nga mga pa-hashtag, tamang Marcos yun, yung tamang Marcos. Yan. It's an effort na sabihin na, hindi, palpak yung nakaupo ngayon. Ito talaga yung tamang Marcos na nakaupo dapat. Ganun. That's the effort. And that's the goal. Paghiwalayin yung imahe nung dalawang magkapatid. And hindi ko alam kung aware si Senator Amy dito, kung alam niya na ito yung posibleng mangyari. By the way, yung mga sinasabi ko ngayon are all, speculations. I can only speculate. Di ko naman alam kung ano nangyayari dyan sa loob. Matagal na akong walang info Matagal na akong walang nakukuhang inside information. So, whatever I'm saying right now, it's really based on observations. Sa mga napapansin ko lang. And the past few months, mga kotsero, the past year, makikita natin na talagang ang suporta ni Senator Amy sa administration mababa. At hindi natin alam kung ano ang cause nun. Hindi natin alam kung ano yung sanhi nun. Is it because merong Martin Romualdez? I doubt. Kasi magkapatid sila ni BBBM Totoo kaya na meron silang issue with silang dalawa ni FL? We don't know. Nangyayari naman talaga yan. Away pamilya. Diba? Walang problema doon. Okay lang yun. At kung totoong may tampuhan sa gitna ni Romualdez at ni Senator Amy, away pamilya yan. Angkinin nyo yan. Huwag nyo ho kaming idamay, parang awa nyo na. Dinadamay nyo kami sa family business nyo Personal nyo yan Diba? Huwag nyo na ho kaming idamay dyan. Yung away nyo, suluhin nyo. Focus ho kayo, focus. Focus ho kayo sa public service. Focus ho kayo. Which now leads to the next question, kotsero. Kasi may nabasa rin akong article. Ito yung sinabi. Ang nakakatawa, mga kotsero, nanggaling kay Trillanes. Ako, mga kotsero, lahat ng sasabihin ng mga dilawan, I'll take it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi ko basta-basta papaniwalaan yan. Kasi malamang sa malamang, kung ano man sasabihin ng mga dilawan, propaganda yan. And that's, that's true 100% of the time. Bakit? Doon nabuhay ang mga doon nabuhay ang mga dilawan sa propaganda. Imagine, simula 1986 hanggang 2022, sa propaganda sila nabuhay. Na ang mga Marcos ay magnanakaw. Na ang mga Marcos mamamatay tao. All of those are propaganda. Doon sila nabuhay sa ganong klase ng mindset. So, lahat ng sasabihin ng mga dilawan, I'll take it with a grain of salt. Hindi natin masyadong papaniwalaan yan. Hindi natin masyadong kakagatin yan. Pero nakakatawa lang to. Itong sinabi ni Trillanes. Na there are hints of truths dito. Hints lang. Hindi ko sasabing lahat yan totoo. Kasi most probably, sinabi to ni Trillanes para makapropaganda siya laban sa mga Duterte.
Pero nung nabasa ko siya, parang ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang gano'n na nga. Parang merong bahid ng konting katotohanan to. Basahin natin yung post. Ay, yung sinabi ni Trillanes. Sabi niya, the Marcos administration is reportedly in a precarious state as long as Vice President Sara Duterte remains in office, former Senator Antonio Trillanes IV said. In a press briefing Sunday, January 21, sa akin ito para sa akin, exage to. Na delikado si PBBM hanggat Vice Presidente si VP Sara. Sa akin, exage yan. Exage yan. Pero, hindi mo maitatanggi, mga kotsero, na may mga loyal supporters ang mga Duterte na siguradong kating-kating sirain ang Marcos administration. Pockets of groups lang yan. Naalala nyo naman yung Polvoron issue. Kung paano nila binigyan ng napakalaking pansin. Pero napakalaking kasinungalingan din pala. Ang daming nauto. O, nung na-expose na napakalaking kasinungalingan, ano nangyari? Kanya-kanyang excuses. Yung mga loyal sa Duterte. At yung mga bagong convert. Mga bagong convert sa Duterte, oh. Kanya-kanyang excuses. I don't think si VP Sara will actively seek the impeachment of PBBM. Dahil alam niya ikakasira niya yun. Pero yung mga supporters, those people na gustong i-take advantage si VP Sara, they might have that agenda. So si VP Sara should be smart enough. She should be smart enough to recognize kung kailan siya ginagamit. Okay. Ito kasi sinabi ni Trillanes. Itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakuha ng mga Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila, Marcoses, at alanganin na sila dyan. Okay. Oh wait, baba pa natin ng konti. Yan. Ito. Ilang hakbang na lang pwede na siyang i-impeach anytime at uupo yung anak. Trillanes added. Okay. Ito ngayon, mga kotsero. Agree ako sa punto na yung 2025 is critical. Agree ako doon sa punto na 2025 is critical. Bakit? Kasi si Martin Romualdez is stepping down. Bababa si Martin Romualdez. Pag bumaba si Martin Romualdez, sigurado, at hindi, bumaba si Martin Romualdez at hindi pabor kay PBBM yung bagong magiging House Speaker. Delicads. Kasi third term na to ni Martin Romualdez. Kailangan na niyang bumaba. Term limits, remember? Ayan. So either tatakbo siya pa senador, pataas, o bababa siya. Either governor or mayor ng distrito nila kung saan siya nakatira. Which now leaves the House of Representatives very, very, very open. Si GMA, pwede siyang tumakbo ulit bilang kongresista. Meron pa siyang 2 term na natitira. Yan. Nakapagpahinga na pala siya noong 2019. So 2019, 2020, 2021, 2022 tumakbo siya ulit bilang House of bilang kongresista ng 2nd District ng Pampanga. So ibig sabihin, fresh ulit ang kanyang termino si GMA. So si Martin Romualdez bababa.
Sure yan. Kasi naka 3 terms na siya. Si GMA, meron pang 2 terms. So, pwede pa siyang tumakbo bilang congresswoman sa 2025. Which means, may power vacuum. Pagbaba ni Martin Romales, may power vacuum. Sino ngayon ang magiging House Speaker? Kung hindi pabor yan kay PBBM, yari. Kung hindi pabor kay PBBM, yari. Kung pabor kay PBBM, okay lang. Pero kung GMA ang uupo, sigurado ka, hindi yan pabor kay PBBM. Sure ka na doon. Sure ka na doon. Kung si GMA ang uupo na House Speaker. Will she get the votes? We don't know. Probably. Magaling pumulitika yan si GMA. Magaling pumulitika yan. So mga kotsero, kung hindi rin kung majority ng papasok din sa Senado is yung sa 12 na papasok, most of them are Duterte supporters. Let's say 6 o 7 are Duterte supporters or DDS. May problema ka pa rin. Magkakaroon ka ng 2 klaseng oposisyon kung ikaw si PBBM. Meron kang oposisyon na galing sa Dilawan, si Risa Ontiveros, tsaka kung sino man yung papalit kay Coco Pimentel. Kasi si Coco Pimentel, last term na rin niya to eh. Kung sino yung papalit kay Coco Pimentel. At saka yung kabilang oposisyon na grupo ng mga DDS. Wherein kasama si Senator Amy Marcos kung may elect siya ulit. So may problema siya, si PBBM. Virtually mawawalan siya ng control sa Senate. At kung si GMA ang House Speaker, mawawalan siya ng control sa Congress. So, posibleng mangyari itong sinasabi ni Trillanes na magiging lame duck yung last 3 years ni PBBM. Kung hindi niya makukuha ang Senate at ang House. Like he has it today. Magiging lame duck siya. Isabi ng lame duck, wala kang magagawa, wala kang ma-accomplish, walang measures mo ang maisusulong, wala. Bakit? Kukontrahin ka ng Senado o kontrahin ka ng House. Yung mga gusto mong batas, hindi nila isusulat. Walang mangyayari sa pagiging presidente mo. Yung budget mo, questionin, pababa ng pababa. Lahat ng gagawin mo, questionin. Mahirapan ka. So, to some degree, agree ako dito sa sinabi na to na parte na to ni Trillanes. Which I think, kailangan na ngayon pag-ingatan. Kung gusto ng PBBM camp na mapanatili ang performance nila, kapangyarihan nila hanggang 2028, kailangan bantayan nila to. Kaya, very, very telling itong flex na to ni VP Sara. Yun ang konteksto na iniikutan yan. Yan ang kontekstong iniikutan yan. 2025 elections. Sa flex na to ni VP Sara, pinakita niya, sinasabi niya, may isa na kami. May yung Marcos, amin, yung isang Marcos. Meron ka pang bato. Meron pang Bongo na tatakbo rin for the election. May Tolentino ka pa. Tatakbo rin yan for the election. Robin Padilla na nandun na ngayon. So, meron kang sure na si Senator Amy is also running for senator at magandang kanyang performance sa surveys. So, meron ka ng 5. Number 1 daw, si Digong sa mga surveys for senator. So, meron ka ng 6. Nakakalahati ka na agad. Diba? So, dadagdag pa yung iba. So, may 8 ka na. May 8 ka ng opposition out of 24. Diba? Papasok pa yung mga Dilawan. Kung sino pa yung makakapasok ng Dilawan.
So, mahirap. Mahirapan si PBBM. And this is where, ulitin ko lang yung, i-reinforce ko lang yung binanggit ko lang noong nakaraan. Dito na ngayon, magkakasukatan ng ako hindi ko masyadong pinapansin yung blood is thicker than water kasi it's irrelevant. Well, it's really irrelevant sa usapan ng politika. So hindi ko masyadong pinapansin yung blood is thicker than water na yan. Mas concerned ako sa political stability. Gaano magiging ka-stable ang ating bansa kung mangyari yun. Kung meron ka ng mas solidong opposition, solidified opposition to the administration. Kasi ngayon, medyo mahina. Mahina talaga ngayon ang opposition. Lakas ng House of Representatives. Lakas. Lahat ng bumangga, giba. Diba? But, isang taon ka na lang. Yan ang binibilang ng kabilang partido. Naghahanda sila doon sa isang taon. Sa 2025. Tingnan natin ngayon kung anong magiging strategy ng dalawang kampo na to. This is going to be a very, very interesting elections. Itong 2025. Defining moment to ng Marcos admin. Malay natin, baka mamaya, sa third year pala ni PBBM, biglang magkakaroon ng distab. Biglang magkakaroon ng impeachment. Hindi natin alam. It's possible. It's possible. Lalo na kung GMA ako po bilang House Speaker. I'm just saying, I'm just speculating because, GMA is not the biggest fan of the Marcos administration. It's a fact. So, let's see. This is going to be a very, very interesting 2025. And tayo, ang trabaho lang natin mga kotsero, magmasid, mag-obserba, iboto kung sino ang dapat iboto. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta nitong mga susunod na araw pagdating sa ating politika. Pero matindi tong flex na to ni VP Sara. This is very telling of what's going to happen in the future, especially sa 2025 election. So ayan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating video. Okay, please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page at para lagi kayo updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see you all in our next Coach Jared Live. Alright, God bless. And see you next time guys. Bye!